At pinapakita nyo rin siyempre kung gaano nyo kamahal ang Team Unlad Cavite City. Siyempre, kaming lahat ay nagpapasalamat sa oras na inyong binigay sa amin. Pero hindi naman po namin sasayangin ang inyong pagpunta dito dahil lahat po ng mga andito ngayon, lahat ng nabigyan ng ticket ay makakatanggap ng pamaskong handog mula sa Pamilya Revilla. Siyempre, hindi po magiging isang katuparan ang programa ngayong araw na ito kung wala po ang tulong ng ating mahal na Senador, Senator Bong Revilla Jr. Siyempre, sinamahan pa ng ating Agimat Party List, Congressman Brian Revilla. At kanina lamang nagsalita, palapakan natin ang ating susunod na magiging congressman din dahil 2 seat ang ating ibibigay sa Agimat Party List. Palapakan po natin, magiging Congresswoman Sam Panilio. Siyempre, tayo sa Cavite City ay meron din kailangang maging boses pagdating sa probinsya. Kaya suportahan po natin ang ating 2 board member. Una-una po ang sariling atin dito sa lungsod ng Cavite. Palapakan natin, board member Romel Enriquez. Siyempre, mula naman sa Kawit at magiging boses din natin dito sa Cavite City. Palakpakan po natin, board member Jigs Candia. At siyempre, alam kong malakas din ang iyong palakpak. Walang iba kundi sa aking kapartner sa pagpapaunlad ng lungsod ng Cavite. Palapakan natin, Vice Mayor Raleigh Rusit. At siyempre, malakas ding palakpakan para sa bumubuo ng mga konsehal mula sa Team Unlad Cavite City. Alam niyo mga mahal kong Caviteño, ang dahilan po kaya patuloy nating nakikita at nararamdaman ang pag-unlad ng ating lungsod ay dahil po ang lahat ng namumuno dito sa lungsod ng Cavite ay nagtutulungan at nagkakaisa. Napakahirap po maglingkod sa ating bayan kung tayo po ay merong kasamang naninira, nanggugulo at wala namang ginawa kung hindi maghanap ng kamalian sa ating gobyerno. Kaya nararapat lamang po para tuloy-tuloy yung pag-asenso, tuloy-tuloy yung pagganda at tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Cavite City. Dapat solid Team Unlad Cavite City po tayo. Pwede ba yun? At syempre, meron pa po kong kahilingan sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Etong tao na ito naman ay naging subok na sa atin. Nakatatuwing magkakaroon tayo ng problema, pangangailangan, etong tao na ito, kahit gaano ka-busy, ay bumababa po dito sa lungsod ng Cavite para magbigay ng tulong. Kaya ako po'y makikiusap sa inyong lahat na kung maaari po, kung maaari lamang po dito sa lungsod ng Cavite ay maging solid tayo at gawin po nating #1 senador dito sa Cavite City, walang iba, Senator Bong Revilla Jr. At sinisigurado ko po sa inyo, pag sinuportahan niyo po ang ating buong Team Unlad Cavite City, pag sinuportahan niyo po ang ating 2 board member, pag sinuportahan niyo po ang Agimat Party List, at lalong-lalo na pag sinuportahan niyo po ang ating top performing Congressman Jolo Revilla, tuloy-tuloy ang pag-asenso, tuloy-tuloy ang pagganda, tuloy-tuloy ang pagunlad ng ating mahal na lungsod ng Cavite. At katulad po ngayon, for the first time, lahat po ng mamamayang Caviteño na nakarehistro dito sa Cavite City ay makakatanggap ng regalo o pamaskong handog mula sa Pamilya Revilla. At sana po magtuloy-tuloy ito at magtutuloy-tuloy po yan kung kaming lahat ay inyong susuportahan. Kaya hindi ko na rin po papahabain pa. At alam ko naman, excited na po kayo maringgan ang tao na nagdahilan. Kaya tayo nagtipon-tipon ngayong araw na ito. Kaya hahayaan na po nating magsalita ang ating susunod na bisita na nagpapaligaya sa inyong lahat. At bago po yan, magpapaalam po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Denver Chua. Maraming salamat at magandang gabi, Cavite City. I love you, Mayor Tao, Mayor! Eto na, huwag na nating patagalin dahil alam ko naman pong nag-iinit na ang inyong mga puwet. Dahil eto po, ang ating pong #1 top performing congressman sa buong bansa. Mga kababayan, magsitayo ang lahat. Palakpakan po natin, Congressman Jolo Revilla!
Nakapag-stretching kayo, no? Kasi nakaupo lang yung mga iba kanina. At least ngayon nakapag-unat-unat kayo. Good evening! Good evening! Una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo. Dahil una, kung hindi niyo po ako sinuportahan nung nakaraan, wala pong Congressman Jolo Revilla ng unang distrito ngayon. Maraming salamat po. Utang na loob ko po sa inyo kung bakit ako nandito ngayon. Ipinangako natin yung sa scholar. Natupad ba yung sa scholar? Natupad yung sa scholar? Yung sa college, ibibigay na natin ng December. Yung sa college. Lahat ng nag-apply doon, hindi na po natin tinignan. Sabi ko, kahit mababa o mataas yung grado, basta nag-aaral sa unang distrito o kahit saan man, basta kolehiyo, taga-unang distrito ka, may scholar ka kahit sa kolehiyo. Iba'y nagtatanong, paano naman daw yung elementary at high school? Diba nangako tayo noon? Dati nakukuha nyo 300, 500, tapos hindi lahat, di ba? Tapos mag-election gagawin 1,000, di ba? O ngayon, magkano natin ginawa? 2,000 sa grades 1 to 8, tapos grades 9 to 12, magkano po? 3,000. O huwag po kayo mag-alala. Pagdating po ng February, March, April, tuloy-tuloy po, mabibigay po natin yung sa scholar natin sa kabuuan. Mga kababayan, hindi lang naman po tayo pang scholar lang. Alam naman natin, pag may nagkakasakit, lumalapit po kayo. Alam niyo bang saan yung opisina ko? Saan yung opisina ni Kong Jol? Sa City Hall, sa second floor. Kaya maglalambing ako kay Mayor, baka pwedeng ilagay mo na din sa first floor para yung mga senior citizen, hindi na kailangan bumalik pa sa hagdan. Para pag may kailangan lumapit ng medical assistance, di ba? Pag may kailangan lumapit ng medical assistance, mapa-public hospital man o private hospital man, umabot man yung bill mo ng 100,000, sagot na ni Congressman Jolo yan. Ang hindi ko lang kaya sagutin yung professional fee. Pero mga kababayan, kukwento ko lang. Ito, hindi po ito galing sa sarili kong bulsa. Para at least malaman ninyo yung medical assistance. Bakit? Dahil galing yan sa Department of Health. May pondo po para sa medical assistance. Sabi ko nga, bakit ngayon nagagawa ko? Bakit dati hindi? Sabi ko nga, at sabi nyo din, kung gugustuhin, may paraan. Pag ayaw gawin, madaming kagaya sa scholar, papareha-pareha. Kagaya sa hospital, sa medical. Meron ba? Di ko alam kung meron. Pero mga kababayan, kung meron mang namatayan sa inyo, lumapit din po kayo kay Kong Jolo dahil may burial assistance din po tayo. May gusto bang mag-advance? De joke lang. Mga kababayan, sabi nila, Kong, di ba ang trabaho ng congressman? Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Di ba? Madami po tayong nagawang batas. Simula po tayo nakaupo, madami po tayong i-final na bill. Sa totoo lang po, yung aking na-file po na mga batas na hindi pa pumapasa, mas madami pa po doon sa aking pagpinalitan. Ibig po sabihin noon, sa loob ng pagkakaupo nila na nagpapalit-palit sila, mas madami pa po akong nagawa sa kanila, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Halos 60 na po ang batas na pumasa na kami po ang principal author. Mga kababayan, uunahin ko na yung isa dyan. Magpabanggit ako ng ilan. Okay lang? Okay lang, magkwento ko, no?